Magandang hapon po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Biyernes at hapon. Siguro nagtatanong kayo bakit ngayon lang ako nag-usapang politika. Pasensya na po kaninang umaga hanggang ngayong hapon. Marami po tayong ginawa. Ah, andito naman po ako, late, para pag-usapan natin ang isa na namang edisyon ng Usapang Politika. Kahit man late, ay at least kailangan medyo ah, gawin natin. Medyo pasensya na po kung minsan ma-interrupt tayo sapagkat, sabi sa akin nitong computer ko, internet ko daw unstable. So baka mamaya, hindi tayo patuloy nito kaya bibilisan na natin habang stable ang internet connection ko. Pag-usapan natin ang mga depensa ni Kaufman kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Kahapon hanggang sa ngayon, napanood natin. Ako hindi ko pinagtiyagaan ko yung ibang bahagi pero masyado ng sabi ko hindi ko na kaya, masyadong nagsa-suffer na ang mental health ko. Wala namang bago sa sinasabi niya, kasi ang sinasabi niya, number one na napansin ko dun, sinasabi niya, hindi naman daw guilty si dating Pangulong Duterte, sabi kasi hindi naman daw malawakan yung namatay. Sinasabi niya 3% lang daw ng mga operasyon ng war on drugs ang nauwi sa patayan. 97% daw arrest lang, sumurrender, pero 3% namatay. Para bagang 3%, okay. So kung yung 3% na yun ay namatay, ilan ba yun? Ang isang taong namatay ng walang due process ay already enough na pagkakamali. Pero yung 3% na translate sa halos 5,000 hanggang 7,000 depende kung saang papanig ka na statistics from the low 5,000 to high 7,000 is then 5,000 lives. 3% nga siya pero hindi naman libo at systematic. Ang sabi ni Kaufman dati, ayaw daw niyang minosen ang buhay ng mga tao. Pero para sabihin niya, sinabi niya na minimal lang naman daw ang mga namatay na para bang yung 5,000 yon ay hindi buhay ng mga nawala. Hindi mga taong, may pamilya at may mga naiwanan, na bagamat ang iba sa kanila ay gumagawa ng krimen, nagdodroga, pero sila ay dapat ginawaran ng due process na siya namang hindi pinagkait kay Pangulong Duterte ngayon, nandiyon nakabayad pa siya ng napakamahal na abogado katulad ni Kaufman. Pero yung mga 7,000 yung 5,000 sabihin na natin 5,000, let us be conservative, 5,000 pa rin yun. Ma-imagine mo pinatay tapos ang nasa death certificate ay ng mga pulis ay ah, ah, inatake sa puso, 'di ba? Yung cause of death ay merong baril, may tama ng baril sa ulo tapos ang cause of death, heart attack. Saan ka nakakita ng ganyan? O kaya buti yan kung may death certificate, yung iba na wala yung mga death records, walang police report. Tapos sasabihin ni Kaufman, these are just random deaths. They are not, there is no system. So, the random death sa 5,000 tao. Tapos ito pa ang isang nakakagigil kay Kaufman, yung sabihin niya na ang neutralize naman daw hindi ibig sabihin ng patayin. Ang ibig lang naman sabihin ng neutralize, aresta, ikulong. Na para bagang ginagawa tayong tanga. Nung panahon na yun, alam natin na ibig sabihin ng neutralize. In fact, it's very clear that when you use the word neutralize, pag ang isang tao na neutralize, wala na, patay na yun. And the police was even they're using this terminology. They don't, when they refer to an arrest or a surrender, they refer to them as surrender and arrest in their reports. Pero kapag, ah, kapag na-neutralize, ang ibig sabihin nila may namatay o may pinatay. So, marami pang mga sinabi si Kaufman na talagang kung iisipin mo ay parang katulad na rin ng mga sinasabi ng mga diehard Duterte supporters. Parang isa na rin siyang DDS. Sabi ko nga isang bayarang DDS, itong mga DDS grabe kung makapagsalita kapag tinitira mo si kanilang mga amo, si Rodrigo Duterte, tapos si Sara, ang banat agad sa'yo, bayaran ka. Oh, ito si Kaufman.
Malamang kung hindi yan binayaran ng milyon-milyon, hindi yan magsasalita ng ganyan, 'di ba? Abogado yan, eh. So, puwede yang pumunta kahit kaninong panig, and he's going to go to the highest payer, the one who is going to pay him high, expensive, oh, 'di ba? So, ngayon sabihin niyo mga DDS kayo, sino ngayon ang bayaran, 'di ba? 'Di ba bayaran 'yan dahil binabayaran ng milyon-milyon? So, ang mahirap dito, inaasahan naman natin na si Kaufman idepensa si Duterte, pero he can do better than this. Sabagay wala naman talaga siguro kasing maidedepensa. Kung ako rin kay Kaufman siguro magsisingil din ako ng mahal, ang hirap kayang gawin yun, idepensa mo ang indefensible, 'di ba? At the end of the day siya lang ang panalo dito, manalo't matalo man siya may pera siya, manalo't matalo man si Duterte may pera siya, bayad siya. So, and ang isa sa mga narinig natin na nangyayari dun, may mga ginawa siyang mga hindi maganda like in-expose niya ang mga identity ng mga witnesses, parang ganun, eh. Ay yun ang nabasa ko na parang kaya pala delayed ng 30 minutes ang broadcast ng ICC para binibigyan ng pagkakataon ng huwes na i-redact o kaya itigilin yung taping. Kasi may mga times pala na yung mga nanood kahapon biglang nawawala na lang yung broadcast o napuputol, parang nag-jump. Kasi nga inedit, kasi meron siyang sinabi na hindi dapat sabihin, gano'n pala yun. Akala natin live, hindi pala live yung ano, yung ICC hearing. 30 minutes delayed kasi doon sa The Hague, nagsisimula na tapos may biglang kapag merong nasabi na hindi dapat sinasabi at inobjekkan, titigil yung pagvi-videotape. So, kaya dinelay ng 30 minutes kasi para magkaroon ng pagkakataon na ma-correct o ma-redact mismo at mismo yung judge daw, si Judge Motok ang nagsasabi na hindi dapat yang ginagawa. So, I don't know whether hindi alam ni Kaufman ito, batikang abogado siya. Matagal na siyang nagta-try ng mga cases sa ICC at nagde-defend. So, alam niya na may mga gano'ng regulasyon na to protect the identity of the witness, you do not disclose their location, their names, et cetera. Mukhang ginawa ni Kaufman ito. Hindi natin nakita kasi ni-redact. Pero ngayon merong mga reports na naglalabasan. So, iyon ba hindi niya alam o sinadya niya lang? So, it's really something that is bothering me a lot. So, gano'n na ba ka-desperate itong mga taong ito? Sabagay yun nga, sinasabi ko mahirap talagang i-depensa ang indefensible. So ngayong araw na 'to mamaya malalaman natin kung papaano naman 'to sasagutin uli ng prosecution. Kasi meron pang 30 minutes ngayon si Kaufman para tapusin yung kanyang paglalahad, tapos merong panahon para i-rebut naman siya ngayon ng prosecution. I'm looking forward to it because I think there are many things that he said that are really tapos ito pa ang hindi ko parang bakit ipinasok niya si Pangulong Marcos dun sa usapan. Parang sabi niya bakit daw wala man lang nagkakaso kay Pangulong Marcos samantalang patuloy pa rin ang batayan sa ngayon. Yung mga extrajudicial killings ay patuloy pa rin daw at tumaas pa sa panahon ng 2022, 2023 na si Pangulong Marcos ang pangulo. Parang ang sagot ko dun ay ibig sabihin niya inaamin mo na talagang pumatay din si Duterte, right? Pangalawa, may pinagkaiba kaya? Si Pangulong Marcos ni minsan hindi mo siya narinig na magsalita na pinapapatay niya ang mga kriminal. Hindi man lang siya, he has many flaws, but on this part, I think malinaw na sinasabi niya sundin natin ang batas. Dapat i-rehabilitate yang mga yan. Yan ang pulisiya niyo sa droga. Hindi siya nag-order na kill, kill, kill. Hindi siya nag-order na kapag nanlaban patayin niyo. No. Wala siyang ganung statement. Unlike former President Duterte who repeatedly gave a speech, you know, exhorting the PNP to kill. And then don't worry, because poprotektahan niya itong mga pulis na ito. See? Ayan ang malaking pinagkaiba. So, I don't know, Kaufman is just gaslighting kasi parang tayo pa yung may problema. Anyway, so yan. Abangan natin mamaya kung anong kalalabasan nitong, anong ito, ah, pero ako malakas ang kutob ko, malakas ang feeling ko na mako-confirm ang mga charges. Kasi hindi naman ito innocence and guilt, eh, hindi ito stage. Ang daming problema kapag hindi ituloy itong kasong ito. So there is this compelling need to put a closure to this.
And I think the real place where a closure can be placed kasi kung matalo man yung kaso ng mga biktima, at least napagbigyan sila ng pagkakataon na ilabas in full detail ang ebidensya. Hindi yung ngayon palang papatayin na. At kung si Duterte wala namang kasalanan, gaya ng sinasabi ni Kaufman, ano ba naman yung ituloy ang hearing para makita ng buong mundo na siya talaga ay walang kasalanan. Anyway, ibang-iba na talaga ngayon, si Kaufman, ang tawag ko nga sa kanya DDS for pay, DDS lang siya dahil binayaran siya ng kanyang talent fee. And it's not libelous, you know, it's a fact. He's being paid as a lawyer and being paid expensively. So and the way he speaks right now is like he's a DDS. So he's a DDS for pay and very expensive at that. Sabi ko nga, paldong-paldo siya kahit naman anong mangyari sa kasong ito, at least meron siyang milyones. Sana all. O siya, sige na, sana nakapagturo ko sa yung kaisipan na plus ko mga puso at nababago mo panahon sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabay sa akin ng Lasal, teach, mind, thoughts, heart, and rights. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Pasensya na po kung hapon na ako ah, nakapag-live para dun sa aking mga friends sa Facebook at para naman doon sa mga followers ko at dun sa mga subscribe ko sa YouTube, siyempre replay. Pasensya na, replay. Ibig sabihin yan, talo nung na-delay. Hindi mapapanood yan. Anyway, weekend bukas, walang pasok. Wala ring usapang politika. Sa Lunes na lang po ulit tayo magkita-kita, magkwentuhan. At pag-usapan natin sa Lunes itong mga inilabas ni Revito Baligod. Sa tingin ko magandang yung sanang gusto kong pag-usapan natin sa ngayon pero unahin na natin sa Kaufman. At sa Monday na lang natin pag-usapan yung mga di kapani-paniwalang mga nilalabas na mga affidavit nitong 18 di umano'y marine. Okay? O siya, sige na. Yung lagi kong sinasabi, UP naming mahal. Ani mula sa have a nice weekend everyone. Take care of your health because health is wealth. Bye for now.